Levi, point of view. Saan ang lakad mo? Tanong ni Jill nang makita akong bihis na bihis. Ngumiti ako sa kanya at inagaw ang hawak niyang kape. Bawal ba lumabas? Natatawag saad ko. Tulala lamang ito. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Huwag mong pilitin ang sarili mong maging masaya kung hindi naman talaga. Saad niya. Mahina akong tumawa at pabirong umirap sa kanya. Hindi ako nagpapanggap. Anyways, alis na ako. Bye-bye. Hindi ko na siya hinintay makapagsalita at mabilis na ibinalik sa kamay niya ang kape at tuluyang lumabas sa apartment. Ito ang unang beses na lumabas ako sa apartment simula nang nangyari iyon. 2 buwan. 2 buwan ang lumipas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta na lamang ako nagpatangay sa mga paakong hindi alam ang patutunguhan. Kailangan kong mabuhay muli. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong maging matatag. Dinala ako ng aking mga paa sa Rockford Hospital. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot ng puso ko habang nakatanaw sa ospital kung saan nagsimula ang lahat. Kusa akong dinala ng mga paa ko papasok sa loob. Papunta sa opisina ni Drevon. 2 buwan pa lamang ang nakakalipas ngunit tila ibang-iba na ang atmosfera sa loob ng ospital na ito. Mapait akong napangiti nang makita ang loob ng kanyang opisina. Ito lang ata ang lugar na tila walang pagbabago. Pinasadahan ng mga kamay ko ang bawat bagay na madadaanan ko. Parang kailan lang, kumpleto kami. Ngayon, wala na. Ako na lamang mag-isa. Miss na miss ko na kayo. I whispered silently while holding our picture frame. Sobrang saya namin dito. Si Drevon, ako at si Hunter. Naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha ko. Hanggang ngayon pala ay hindi pa sila ubos. At tila hindi na ata sila mauubos. Levi? Napatigil ako sa aking pag-iyak at mabilis na humarap sa taong kadarating lamang. Stephen. He smiled warmly at me. Binitawan ko ang hawak kong frame at pinunasan ang luha ko. His warm smile quickly faded. His eyes were full of sympathy. I heard you went here kaya mabilis akong pumunta rito para makita ka. I miss you. How are you? Saad niya. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Tila nabigla siya sa biglaan kong pagyakap sa kanya. It's been a long time since I last saw him. I miss you too. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Dito pa naglandian. Mabilis akong napabitaw sa kanya nang marinig ang isang mataray at matinis na boses na iyon. Nurse Jane. Bati ko sa kanya. Umirap ito at mabilis akong tinulak palayo kay Stephen. Masungit pa rin ang mukha nito kaya't mahina akong napatawa. FYI, hindi ako nagpunta rito dahil lang sa narinig kong nandito ka. Napadaan lang. Mataray na saad nito. Sa pagkakaalam ko, busy ka kanina so bakit ka nandito at pagala-gala? Tila nang aasar na saad ni Stephen. Ano bang pakialam mo? Umirap ito kay Stephen at muling tumingin sa akin. Ano, kamusta ka naman? Alam mo, ang pangit-pangit mo na. Paangit ka na dati, mas lalo kang pumangit ngayon. Broken-hearted much? Mapang-asar na sabi nito. Mana sa'yo, Nurse Jane? Natatawa ang sagot ko. Well, sanay naman na ako sa malditang ugali nito. Leche ka? Inis na sabi nito habang tumatawa. Napatingin ako sa relo ko at mag-aalas 5 na pala ng hapon. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanila. Mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Malungkot na sabi ko sa kanila. Buti naman aalis ka na. Bumalik ka rito pag naka-move on ka na. Sagot ko na isang bakit. Ngumiti ako at tumango sa sinabi ni Nurse Jane. Hatid na kita sa labas. Matapos ang walang katapusang pang-uokray ni Nurse Jane, ay mag-isa na naman ako. Naglalakad ako sa daanan na dating naging bangungot sa akin. Iba na ang epekto nito sa akin. Dati ay puro takot ang nararamdaman ko. Ngayon ay puro sakit na. Nakakatakot pa rin ang lugar na ito. Madilim, mapuno, at walang katao-tao. Iba na ang epekto ng lugar na ito sa akin. This isn't the right place to be dramatic. Napapitlag ako nang may biglang magsalita mula sa aking likuran. Mabilis akong tumalikod upang tignan siya. At gano'n na lamang ang pagkunot ng noo ko nang makita ang isang lalaking
Malalamig ang mata, nakalagay ang dalawang kamay sa bulsa at parang iritang-irita ang muka. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Umirap pa ito sa akin bago tuluyang tumalikod at naglakad. You're blocking my way. You're in the middle of the road. Malamig at tila iritang saad nito. Napatingin naman ako sa kinatatayuan ko at mabilis na gumilid. Pinaandar niya ang kanyang kotse, ngunit tumigil ito sa aking harap. Binaba niya ang kanyang bintana at pinatong ang kanyang braso doon. Need a ride? Tanong nito na hindi man lang ako tinitignan. Tatanggi pa sana ako nang bigla siyang bumaba sa kanyang sasakyan at kinaladkad ako papasok sa passenger seat. Ano ba? Gulat at inis na sigaw ko, ngunit tila wala itong narinig at sumakay na sa driver's seat. How are you? Malamig at wala pa ring emosyong tanong nito na parang hindi pinapansin ang pagkainis ko. I'm fine, sagot ko. Huminga ako ng malalim at sumandal sa upuan at tumanaw sa bintana. Yeah, you should be, sagot niya. Tila nagsisimula na namang sumikip ang dibdib ko. Siya at ako ang huling nakasama ni Javon. He could made it if it wasn't because of me. Mahina akong bulong. Alam kong alam niya ang nangyari nung araw na iyon dahil siya ang naglabas sa akin mula sa lugar na iyon. He would die from the gunshot if you didn't call it for him. Let's just say he was really destined to die that day. Mahina pa itong tumawa na tila biro lang sa kanya ang nangyari. Hindi ko makuhang mainis at magalit sa sinabi niya dahil wala namang mali sa sinabi niya. Nagulat ako nang bigla nitong inihinto ang sasakyan. You can walk from here to your home. Napatingin ako sa labas. Nasa park kami. Malapit na lang naman ito sa bahay kaya tumango ako. Siguro ay iba na ang daanan niya. Salamat, sabi ko. Binuksan ko na ang pinto at tuluyang lumabas ng kanyang sasakyan. Good luck? Saad niya bago tuluyang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Tinanaw ko ang kotse niyang kakaalis lamang. Good luck? Para saan? Isinentabi ko na iyon sa isipan ko at naglakad. Ngayon ko lang na-realize, nandito pala ako sa park kung saan kami unang nagkita, kung saan ko siya unang nakitang umiiyak. Ngumiti ako ng mapait, parang kailan lang ang lahat. I felt my heart clench from pain. Memories kept on flashing right before my eyes on how I adored him the moment my eyes laid on him. His devastated face and his broken heart. Everything was still fresh from my memory. Paano na ako, Javon? I whispered, hoping to find answers to my uncertainties. I tried to bite my lower lip to stop myself from sobbing, but hell, I really can't stop my surging emotions. Anong gagawin ko na wala na kayo? Paano ako gigising araw-araw na wala na kayo dito? Paano, Javon? I just found myself sitting at the ground while crying. Para siguro akong tanga pero wala namang ibang taong nakakakita. Sobrang sakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bumalik na kayo, please. I whispered again. As soon as I said those words, as if on a cue, everything became dark. Ang mga ilaw na kaninang nakapaligid sa akin ay namatay lahat. I'm more than confused than scared. Napatigil ako sa pag-iyak at pinakiramdaman ng paligid. Tumayo ako at inilibot ang paningin ko. What's happening? Magsasarado na ba yung park o nawala ng kuryente? Pinunasan ko ang luha ko at nagsimulang tumalikod. Kung kailan nagdadrama, doon pa mawawala ng kuryente. I was about to walk away when I heard the music started playing. Napatigil ako sa paglalakad. Hinanap kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. Para akong nahipnotismo at parang tangang sinundan kung saan nanggagaling ang musikang iyon. Hindi pa man ako nakakalayo, ay biglang lumiwanag ang buong paligid. Napapikit ako dahil sa pagkasilaw. Inadjust ko ang mata ko sa liwanag at napatitig sa kung ano ang nasa harap ko. Will you marry me? Basa ko sa nakasulat sa sahig gamit ang mga petals ng bulaklak. Napatingin ako sa likod ko upang tignan kung may iba bang tao dito bukod sa akin dahil alam ko namang hindi para sa akin iyon. Ngunit walang ibang tao rito bukod sa akin. Lumapit ako doon at tinignan itong maigi. Wala naman ito kanina. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. What the hell is happening? My mind was still blank and confused when suddenly a music started playing.
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. Tumalikod ako dahil nagmula sa likod ko ang kanta. I was frozen. The bag that I was holding, my heart, my soul, and everything in me dropped to the floor. My mouth hanged wide open. My mind was blank. I don't know what to feel. Kusa na lamang tumulo ng sunod-sunod ang luha sa aking mga mata. I can't move. I can't even utter a single word. In front of me, standing at least 5 meters away, was a man holding a bouquet of flowers and a band singing behind him. I don't know how it happened or how fast did they set everything up, but hell, I was beyond flustered and confused as fuck. Tell me, I'm dreaming, I whispered to myself. I slapped my face, and when I feel pain, I know everything in front of me is real. I'm sorry if it took so long, he said. No word could ever describe all the emotion. I was just standing here, staring at him, while my tears were streaming down my face. How? Is this real? I whispered unbelievably. He suddenly walked towards me. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Tinalubong ko siya sa kanyang paglalakad. Nang halos isang dipa na lamang ang agwat namin, ay bigla siyang lumuhod at naglabas ng maliit na box. Babe, I'm sorry if I took so long. I'm sorry if I made you worried, devastated, and lonely. I'm sorry if I always makes you cry. I'm sorry, babe. I promise, babawi ako. I promise to make up for all the time wasted and for all the tears that you've cried. I love you. I always do. He was crying. Huminga siya ng malalim bago ituloy ang kanyang sinasabi. Levy Divine Sandria, will you marry? Yes! I ran the distance towards us. Wala na akong ibang maisip kundi ang yakapin siya. Lumuhod ako upang pantayan siya at niyakap siya ng mahigpit. I was sobbing really hard on his shoulder. Please, if this is a dream, don't wake me up, I said while crying loudly. I felt he hugged me back tighter. I could also hear him sobbing. I'm sorry, I love you, he said. Kumalas ako sa pagkakayakap at tumingin sa kanyang mukha. I gently touched his face. Yes, he's real. I'm not dreaming. Paano? Bakit? Yan lamang ang tanging lumabas sa aking bibig. Pinunasan niya ang kanyang luha at hinila ako patayo. He smiled at me and kissed my lips. Mommy, I miss you. Mabilis akong napatingin sa pinanggalingan ng boses na iyon. He was running towards me. My Hunter. At sa likod niya ay ang mga magulang ko. Napahawak ako sa dibdib ko. I almost fell to the ground if Draven hadn't caught me. Hunter hugged my legs while crying. I kneeled in front of him and hugged him tight. Baby, I said while crying. Sobrang lakas ng iyak ko at wala akong pake kung makita nila akong ganito. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng mga magulang ko kaya't mas lalo lamang lumakas ang pag-iyak ko. I don't care about those months that I cried every night. I don't care how painful I felt during that time. Ang mahalaga ay nandito na sila and I'm not dreaming. Hey, are you okay? Tanong ni Draven. Kasalukuyan kaming nakaupo sa garden ng kanilang mansyon. Si Hunter ay tulog na. Ganon din ang mga magulang ko. Tumayo ako at humarap sa kanya. I'm very happy that you came back to me. No words could ever describe the relief and happiness I have. But I think I deserve an explanation, Draven. He sighed and nodded. Hinatak niya akong muli, paupo at hinawakan ng kamay ko. I made it out alive before the bomb exploded, but I had serious injuries. I was rushed to the hospital by Andre and Hero, and it took me several weeks to totally recover. Pakiramdam ko ay pinipiga ang puso ko. I heard you were in a coma that time. I told them not to tell you that I'm still alive. Sinamaan ko siya ng tingin. If he only knew how much I suffered that time.
Hey, don't get me wrong, I had my reasons. Dagdag niya, gusto ko sana pagising mo, kompleto na tayo, with Hunter and your parents. Tumango ako at mariing nakinig sa sinasabi niya. James was still alive. He's in our mafia prison right now. We did everything humanly possible to make him spill where Hunter and your parents is. At the end, napaamin rin namin siya by using Karina. Paliwanag niya. How? Tanong ko. Karina pretended that she was also tortured. Luckily, he finally said where he was hiding our son. The whole process took a few months, so I'm sorry if it took so long. Sagot niya. I didn't bother to answer. I just hugged him tight. I know he did everything he could, and I'm very thankful for that. Thank you, saad ko. Everything for you, babe. I hug him tighter. God, it feels so good to hug him again. I love you, Drevon. I whispered. I fucking love you too, Levi. He answered while chuckling. At dito nagtatapos ang kwentong pag-iibigan nila Drevon at Levi. Hindi mo man hawak ang oras at panahon para di ka masaktan pero kusa mo na lang itong mararamdaman at hindi mo naman ito habang buhay na mararamdaman. Darating at darating yung time na magiging masaya rin kayo, lalo na kapag nalampasan nyo na yung mga pagsubok at hinanakit sa inyong mga buhay. At sa bandang huli, magiging masaya rin kayo. Hindi man araw-araw pero ganun talaga. Life is always ups and down. Ikaw na lang ang gumawa ng mga bagay na magpapaligaya sa iyo, sa pamilya mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hanggang dito na lamang po mga langga at hanggang sa susunod na kwentong aking ibabahagi, sana ay nandoon pa rin kayo at handang makikinig sa bawat yugto ng ating kasunod na kwento. Love lots po mga langga and God bless po sa lahat.